Hi guys! Welcome to Money Beast Mind. Usapang pera tayo ngayon. Specifically, pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng assets at liabilities. Alam mo ba, ito ang knowledge na importante sa financial future mo. Don't worry, hindi ito kasing komplikado ng iniisip mo. Ipapaliwanag ko sa paraan na madaling maintindihan, promise. So, ready ka na ba mag-level up ng financial literacy mo? Tara na! Una sa lahat, ano nga ba ang assets? Sa madaling salita, ang assets ay mga bagay na nagpapasok ng pera sa bulsa mo. Sila ang mga financial best friend mo. Laging nandiyan para tulungan kang yumaman. Ganito isipin mo ang asset ay isang bagay na pagmamayari mo na may value at pwedeng pagkakitaan. Parang money-making machine. Ilan sa mga common examples ng assets ay mga bahay at lupa, negosyo, at pati na rin ang skills at talents mo. Diba ang saya? Ang pag-alam sa mga assets ang unang hakbang para magkaroon ng magandang financial future. Sunod naman, pag-usapan natin ang liabilities. Ngayon, ang liabilities ay kabaliktaran ng assets. Sila ang naglalabas ng pera sa bulsa mo. Ito yung mga bagay na may utang ka, tulad ng loans, credit card, debts, o kahit yung bagong gadget na binili mo. Isipin mo na lang na ang liabilities ay parang mga maliit na vampira na sumisipsip sa pinaghirapan mong pera. Siyempre, hindi naman lahat ng liabilities ay masama. Ang importante, maging aware ka sa mga liabilities mo at siguraduhin hindi ka nila nilulunod sa utang. Section 4, Philippine Peso in Action, mga totoong halimbawa. Sa segment na ito, tatalakayin natin ang ilang mga praktikal na halimbawa kung paano ginagamit ang Philippine Peso sa pang-araw-araw na buhay. Gawin nating mas relatable, mga bes. Para mas maintindihan natin, ilalapit natin ito sa mga sitwasyon na pamilyar sa atin. Kunwari, may sari-sari store ka. Alam natin na ang sari-sari store ay isang maliit na negosyo na madalas makita sa mga komunidad. Ang mismong store, ang mga paninda mo, at pati na rin ang mga suki mo ay considered as assets. Ang mga ito ay mahalaga dahil sila ang nagbibigay ng kita sa iyong negosyo. Sila ang nagpapasok ng kita sa iyo. Ang bawat benta na nagagawa mo ay nagdadagdag sa iyong kita na pwede mong gamitin para palaguin pa ang iyong negosyo. Sa kabilang banda, ang loan na kinuha mo para makapagsimula ng store ay liability. Ang utang na ito ay kailangan mong bayaran sa takdang panahon. Kailangan mo itong bayaran with interest, kaya naglalabas ito ng pera sa bulsa mo. Ang interest na binabayaran mo ay dagdag gastos na kailangan mong isaalang-alang. Isa pang example ay ang pagpagmamay-ari ng jeepney. Ang jeepney ay isang mahalagang bahagi ng ating transportasyon. Ang jeepney mismo ay asset dahil pwede itong pagkakitaan sa pamamagitan ng mga pasahero. Ang bawat pasahero na sumasakay at nagbabayad ng pamasahe ay nagdadagdag sa kita ng may-ari ng jeepney. Pero, ang monthly payments para sa loan ng jeepney at ang mga gastusin sa gasolina at maintenance ay liabilities. Kita mo? Ang mga ito ay mga gastos na kailangan mong bayaran upang mapanatili ang operasyon ng iyong jeepney. Ang importante ay maintindihan mo kung ano ang nagpapasok at naglalabas ng pera. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ka sa pag-manage ng iyong finances at mas mapapalago mo ang iyong negosyo o personal na yaman. Ang tamang kaalaman sa paghawak ng pera ay susi sa tagumpay. Section 5. Why it matters. Pagbuo ng magandang kinabukasan. Baka iniisip mo, Tony, bakit pa importante malaman ang pagkakaiba ng assets at liabilities? Ang simpleng sagot diyan ay para sa ating kinabukasan. Well, my friend, para sa financial freedom natin to. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman tungkol sa financial management ay nagbibigay sa atin ng kalayaan na magdesisyon ng tama para sa ating pera. Kapag naintindihan mo ang difference nila, mas magiging wise ka sa paghawak ng pera mo. Hindi ka na basta-basta gagastos at mas magiging maingat ka sa mga investments na gagawin mo. Malalaman mo kung saan mag-i-invest, ano ang dapat iwasan, at paano magplano para sa mas magandang kinabukasan. At paano mag-build ng secure na financial future para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagkakaroon ng financial plan ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa mga darating na taon. Ito ay para magkaroon ka ng power para ma-achieve ang mga pangarap mo, pumili ng dream house, at magkaroon ng financial stability. Mag-travel sa iba't ibang lugar at maranasan ang mga bagay na dati ay pangarap mo lang. O kahit ang simpleng pagkakaroon ng peace of mind dahil alam mong secured ang finances mo.
Ang peace of mind na ito ay priceless at ito ang magbigay sa iyo ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon. Kaya, i-empower natin ang mga sarili natin gamit ang knowledge na ito. Ang kaalaman ay kapangyarihan at sa pamagitan nito, makakamit natin ang ating mga financial goals at kontrolin ang ating financial well-being. Huwag nating hayaang ang pera ang mag-control sa atin, bagkus tayo ang mag-control sa ating pera. Section 6, Level Up Your Finances, mga tips at tricks. Sa segment na ito, tatalakayin natin ang mga practical na hakbang na maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong financial status. Huwag kalimutang kumuha ng notes habang tayo nag-uusap. Ngayon alam na natin ang pagkakaiba ng assets at liabilities. Pag-usapan naman natin ang ilang practical tips para magkaroon ng more assets at maiwasan ang unnecessary liabilities. Mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Ang pag-iipon ay hindi lamang para sa emergency fund, kundi para rin sa mga future investments. Ito ang golden rule ng personal finance. Ang pag-iipon ay nagbibigay ng financial security at peace of mind. Kapag may ipon ka, mas handa ka sa anumang financial challenges na maaring dumating. Magtabi ng portion ng income mo para sa savings bago ka gumastos. Mag-invest ng wisely. Ang pag-i-invest ay isang paraan upang palaguin ang iyong pera. Hindi sapat ang mag-ipon lamang, kailangan mo ring palaguin ito. Alamin ang iba't ibang investment options, tulad ng mutual funds, stocks, o kahit ang pagsisimula ng sarili mong maliit na negosyo. Ang diversification ay susi sa matagumpay na investment strategy. Iwasan ang impulsive buying. Mag-isip muna bago mag-swipe ng credit card. Ang impulsive buying ay maaring magdulot ng financial stress at utang. Planuhin ang iyong mga pagbili at siguraduhin ito ay naayon sa iyong budget. Tanungin ang sarili, kailangan ko ba talaga to? O gusto ko lang? Ang pagkakaiba ng needs at wants ay mahalaga sa tamang financial management. Maging matalino sa paggastos. Maging kontento sa kung anong meron ka. Ang pagiging kontento ay nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng bagay upang maging masaya. Huwag mong subukang makipagsabayan sa iba. Ang peer pressure ay maaring magdulot ng hindi kinakailangang gastos. Mag-focus sa iyong sariling financial goals at priorities. Gumastos ng mas mababa kaysa sa kinikita mo at mag-focus sa pag-build ng matibay na financial foundation. Ang tamang budgeting ay susi sa financial success. Planuhin ang iyong mga gastusin at siguraduhin ito ay naayon sa iyong kita. Tandaan, marathon ito, hindi sprint. Ang financial success ay hindi nakukuha ng mabilisan. Kailangan ng tiyaga at disiplina upang maabot ang iyong long-term financial goals. Maging matiyaga, disiplinado, at magugulat ka na lang sa ma-achieve mo. Ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Sa tamang diskarte at mindset, makakamit mo ang financial freedom na iyong inaasam. Section 7. Conclusion. Hawakan mo ang financial journey mo. At ayan na nga, mga ka-budget. Narating na natin ang dulo ng ating munting financial literacy session. Tandaan, ang pag-unawa sa pagkakaiba ng assets at liabilities ay susi sa pagbuo ng magandang financial future. Ang assets ay nagpapasok ng pera sa bulsa mo, habang ang liabilities naman ay naglalabas nito. Ganun lang kasimple yon. Kaya, sikapin nating lahat na magkaroon ng more assets, pamahalaan ng maayos ang ating mga liabilities, at hawakan ang ating financial journeys. Hanggang sa muli, stay informed, stay empowered, and keep shining. Mag-subscribe para maging updated ka sa mga videos ko.